Good morning, class! Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari bang tumayo ang lahat upang tayo ay manalangin? Okay? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Almighty Father, we praise and thank you for this day. Watch over us as we go about our works and studies. Help us in every way so that we may become the children that you want us to be. Amen. And in the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, maaari na kayo umupo. Bago tayo magsimula, i-check ko muna ang inyong attendance. So, may umabsent ba ngayon? Wala naman? Okay, very good. Ayusin niyo na ang inyong upo at makinig na sa akin dahil magsimula tayo magtalakay sa ating lesson. So, ang ating lesson ngayon ay tungkol sa pananagutan, sa pangangasiwa, at pangangalaga ng pinagkukurang yaman ng ating bansa. So, sino sa inyo ang nakakalam kung ano ang kahulugan ng pananagutan? Anyone? Okay? Wala? Sige. Ang pananagutan ay tinuturing na isang kahulugan ng mga salitang tungkulin, obligasyon at responsibilidad. Ang pananagutan ay mga dapat gawin ng isang sektor o tao para sa kanyang sarili at para sa kanyang bayan. So, ang pananagutan daw ay kasing kahulugan ng obligasyon at responsibilidad. So, halimbawa, kayo bilang mga bata, responsibilidad nyo na mag-aral. Yon ang kasing kahulugan ng pananagutan. Kumbaga, ako naman is bilang guro, obligasyon ko na kayo ay turuan at bahagi ang aking kaalaman sa inyo. So, ang ating lipunan daw ay binubuo ng iba't ibang kasapi, kabilang dito ang mamamayan, pamilya, at samahang pribado, simbahan, paaralan at pamahalaan. Wait. So, yun ang iba't ibang kasapi na bumubuo sa ating lipunan kung saan kung saan sila ay may iba't ibang pananagutan o tungkulin na ginagawa sa ating lipunan. So, ang una dito ay ang pananagutan ng pamahalaan. So, ang pamahalaan ay isa sa pangunahin at mahalagang kasapi ng lipunan, class, dahil pamahalaan ay siya ang pamahalaan ang gumagawa ng mga batas upang tayo ay magkaroon ng isang tahimik at maayos na bansa. So, kaya naman, at para mapangalagaan ang ating likas na yaman, sila ay nagdalaga ng iba't ibang batas sa pangangasiwa ng ating likas na yaman. So, isa na dito ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sa Tagalog, Pagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman. Ang batas na ito ay naglalayong pangalagaan at isulong ng ating estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya at tugma sa kalikasan. Dahil dito sa batas na ito ay naglalayong proteksyonan at panatilihin ang ating likas na yaman dahil sa DNR. Lumako naman tayo sa pangalawang pinananggalang batas ng ating pamahalaan, ang Core Resources Development and Conservation Bill. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga yamang koral sa katubigan ng Pilipinas. Ang batas na ito ay ipoprotektahan ng ating mga yamang koral. Kasi mga bata, sa panahon natin ngayon, marami nang gumagamit ng mga pinagbabawal na pangingisda, katulad ng paggamit ng dinamita at nakakalasang kemikal kung saan ito ay nakakasira sa ating likas na yaman. Sa katubigan, ito ang mga koral na nagsisilbing tirahan ng mga isda, kung saan ang mga isda ay nagpaparami. So, kapag nawala ang ating mga coral reef
ay protektahan ang mga yamang moral. Dito naman sa Republic Act 428 ay ang pagbabawal sa pagbenta ng mga isda na ginamitan ng nakakalasang kemikal at dinamita dahil ito ay nakakaapekto sa kalusugan ng tao. So, naiintindihan niyo ba? Okay, wala. May tanong ba kayo about dito? Wala naman? Sige. Dito na tayo sa sunod na batas. Ang PD 705 o Selective Logging. Isa sa mga batas sa ilalim ng PD 705 ay ang batas ukol sa selective logging o pagpili lamang kung anong puno ang maaaring putulin at kung ano ang dapat iwanan. So, ang selective logging naman, class, ay yung from the word selective, yung pagpili ng puno na pwede nang putulin. Kasi, pag sabay-sabay natin pinutol ang ating mga puno, ito ay nakakasira din sa atin. Nagpo-cause ng landslide or ano pa man. Dito naman tayo sa pananagutan ng paaralan. Sanligang Batas ng Pilipinas 1987, Artikulo 14, Edukasyon, Siyensya at Teknolohiya, Sining, Kultura at Sport, Section 1. Excuse me. Pangangalagaan at itaguyod ang Estado ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa mataas na uri ng edukasyon sa lahat ng antas at magsasagawa ng mga kaukulang hakbang upang masabing mataas na uri ng edukasyon ay maging bukas para sa lahat. Pananagutan ng paaralan na bigyan ng mataas na uri ng edukasyon at kalaman ang mga mag-aaral sa lahat ng antas ukol sa mga tamang paraan ng pangasiwa ng bansa at yaman ito. Tungkulin ng bawat kawani ng sektor ng edukasyon lalo't higit ng mga guro na nagsama sa kanilang kurikulum at pagtuturo ang pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa. Sa pananagutan ng paaralan na bigyan ng mataas na uri ng edukasyon at kalaman ng mag-aaral sa lahat ng antas ukol sa tamang paraan ng pagpapahalaga ng bansa at yaman ito. So, ang paaralan daw ay, ang pananagutan ng paaralan ay i-educate, bigyan kayo ng tamang edukasyon at kaalaman, hindi lang sa iba't ibang uri ng subjects, kundi pati rin sa tamang pangangalaga at pangangasiwa ng ating likas na yaman. At sabi din dito, ang mga guro ay ang mga guro daw ay kailangang isama sa aming kurikulum na ang pagtuturo ng pagpapahalaga ng likas ng yaman sa inyo. Naiintindihan niyo ba kung ano ang nakalagay sa pananagutan ng paaralan? Okay, may katanungan ba kayo tungkol dito? Okay, wala naman. So, good. Dito naman tayo sa pananagutan ng simbahan. Ang simbahan ay samahan ng mga taong may iisang paniniwala. Bilang isang kasapi sa lipunan, ang simbahan ay may pananagutan ng mga amok sa kanilang mga kasapi na magkaroon ng mataas na pagpapahalaga sa mga likas ng yaman na siya natin pinabukunan ng yaman. So, ang simbahan ay may pananagutan din sa ating likas na yaman. Hindi lang sila ay upang maghatid ng salita ng Diyos, kundi tayo ay leksyonan din about sa pagpapahalaga ng ating likas na yaman. So, dito naman tayo sa pananagutan ng pribadong samahan. Ang pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman ay higit na pinalawak sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga pribadong samahan o ahensya. Pananagutan nila ng magligsad ng mga programang pang-telebisyon o pang-radyo na maaaring magturo ng iba't ibang paraan ng pangangalaga sa ating mga pinagkukunang yaman.
GMA, ganon. Sila ay, hindi lang sila naghatid ng mga balita tungkol sa nangyayari sa ating bansa, kundi ay nagpapaalala din sila sa ating tamang pangangalaga ng ating likas na yaman. Diba, parati natin nakikita sa mga balita na nililinis yung Ilog Pasig, at pinabalita rin yung iba't ibang proyekto sa pangangalaga ng kalikasan, pagtatanim ng mga puno sa mga gubat. Sunod naman na ating pananagutan ay ang pananagutan ng pamilya. Ang pamilya o mag-anak ang tinaguri ang pinakamaliit na sangay ng lipunan. Subalit, yung malaking tungkulin, pananagutan ng bawat pamilya na simulan sa kanilang tahanan ang mga wastong paraan ng pangangalaga sa ating yaman. So, ang pamilya ay ang pinakamaliit na sektor ng ating lipunan, ay sektor sangay ng ating lipunan. Pero yung pamilya na yun ay may malaking pananagutan kasi sa kanila nagsisimula ang wastong paraan ng paggamit ng ating likas na yaman. At bilang ang mga magulang ang nagsisilbing leader sa tahanan, sila dapat yung magsilbing sila dapat yung gumabay sa kanilang mga anak, bigyan ng aral tungkol sa tamang paggamit at pangangalaga ng ating likas na yaman. Susunod naman ng pananagutan ay ang pananagutan ng mamamayan. Sa pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman, nararapat na agapay at katuwang ang mamamayan sa pagpapanatili ng kapaki-pakinabang na likas na yaman ng bansa. So dito naman sa mamamayan, lahat na tayo dito, mga paguro, pamilya, mga pamahalaan, tayo ay may malaking pananagutan sa ating likas na yaman. Kasi tayo ang gumagamit nito. So dapat alam din natin yung wastong pangangasiwa sa ating likas na yaman. Dahil kung hindi natin magagamit ng wasto ang ating likas na yaman, ito ay maaaring masira at maaaring maubos. So, bilang mamamayan, pananagutan natin na hikayatin ang bawat miyembro ng pamilya na makisa sa pagpapaunlad at pagliligtas ng kalikasan. Pangalawa, isabuhay ang anumang natutuhan o nilalaman ukol sa pangangasiwa ng kalikasan at pinatutunang yaman. So dito, halimbawa, pag matid kayo ng mga dito naman is yung halimbawa, ganito sa inyo na ganito yung tamang pagtatanim ng puno. So dapat i-adapt nyo yun, i-apply nyo yun sa inyong sarili dahil yun ay isang malaking tulong sa ating likas na yaman. Sunod naman ay ang tumulong upang mabawasan ang polusyon sa hangin, sa lupa at sa tubig. Yun. Yung polusyon ay polusyon sa hangin ay isa sa ating mga problema dahil sa mga nagdadamihan, mga jeepney, ganyan. So, paano tayo makakatulong sa ating lipunan? Simpleng tamang pagtatapon ng iyong mga basura, at ganon. Sunod naman is makibahagi sa mga proyekto ng pamayanan o kaya ay bumuo ng samahan ng mga kabataan upang mabawasan ang suliranin ng kalikasan. Sunod naman is kausapin ang mga kaibigan upang makiisa sa gawain ng kalikasan at magkaroon ng sariling disiplina at gawin ang tama para sa ikakabuti ng mundong ating ginagalawan. Isa sa pinakamahalaga na dapat meron tayo ay ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Kasi kung wala tayong disiplina sa ating sarili, hindi natin magagampanan ng maayos ang ating mga obligasyon o
tungkulin sa ating lipunan sa pangangalaga ng ating likas na yaman. So, naiintindihan niyo ba yung ating discussion ngayong araw? Okay? May mga katanungan ba kayo? Kung may mga katanungan ba kayo na about dito sa ating lesson para ma-recap natin? Wala naman? So, okay. Very good. So, ngayon naman, magbibigay ako sa inyo ng assignment. Gawin niyo ito sa inyong notebook. Check natin ito bukas. Bukas. Wait, asan na yun? Ito ang inyong assignment. Gawin niyo ito sa inyong notebook, okay? Isulat niyo na lamang, babasahin ko, tapos isulat niyo sa inyong notebook, okay? Nakalimutan ko kasi isulat sa ating isa. So, ang unang tanong, anong kasapi ng lipunan ang may pinakamalaking pananagutan sa pangangasiwa at pangangalaga ng bansa? Bakit? Uulitin ko. Anong kasapi ng lipunan ang may pinakamalaking pananagutan sa pangangasiwa at pangangalaga ng bansa? Bakit? Pangalawang tanong. Maupo ako. Pangalawang tanong. Bakit mahalagang gampanan ng lahat ng kasapi ang kanilang pananagutan? Pangalawang tanong ha, ulitin ko, pangalawang tanong. Bakit mahalagang gampanan ng lahat ng kasapi ang kanilang pananagutan? So, yan ang inyong assignment. Sagutan nyo yan sa inyong notebook. Bukas natin yung checkan. So, yun lang ang lesson natin ngayong araw. So, bukas, panibagong lesson na naman at buwan nyo yung assignment nyo and see you tomorrow.